Anthony Davis, Jrue Holiday at Rob Pelinka yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! May magandang balita naman para sa big man ng Los Angeles Lakers. Ayon kasi sa isang report, si Anthony Davis daw ay nasa magandang pre-training camp shape simula nang sumali ito sa franchise ng Lakers. Bukod pa dito mga idol, ayon pa sa isang report ni Jovan Buhan ng The Athletic, ay gumanda na daw ang 3-point shooting ni Anthony Davis. Ito kasi mga idol ang isa sa mga naging problema ni AD last season, na kung saan sa huling 3 seasons nito sa Lakers ay meron lang itong 23% sa 3-point area. Kaya malaking bagay talaga kung mag-i-improve dito si Davis. Kagaya noong nanalo sila ng championship sa NBA bubble, na noong nakaraan nga ay sinabi ni Austin Reeves na gumaganda na nga daw ang shooting ni Davis. At sa palagay pa nito ay gagawa daw ito ngayong taon ng maraming attempts para mag-shoot. Mahirap kasi pigilan si Davis mga idol kapag gumana ang kanyang shooting mapa mid-range o sa 3-point area. Na noong 2020 playoffs, ay nagkaroon lang naman si Davis ng 57% sa jumpers nito sa layong 15-19 feet. At sa 3-point area naman ay nagkaroon ito ng 38%. Kaya kung maibabalik ni Davis ang maganda niyang shooting, ay hindi malabo na matulungan niya muli ang Los Angeles Lakers para manalo pa ng championship. Na kung nagtataka nga pala kayo mga idol kung bakit binigyan si Anthony Davis ng malaking contract extension ng Lakers, na bago pala nila ito bigyan ng $186 million extension sa loob ng 3 taon, ay binigyan pala nila si Anthony Davis ng isang malaking challenge. Ayon pa nga sa kanilang general manager na si Rob Pelinka, ay gusto daw muna nila na mag-commit sa kanila itong si Anthony Davis. At ang isa nga daw na bagay na gusto nilang gawin nito ay ang maging leader ng kanilang kupunan at maging hardest worker. Na ito nga ang ginagawa ni Davis ngayong off-season, na kung saan ay nakikita nga ito sa kanyang matinding ginagawang workout. Na sa palagay naman daw ni Rob Pelinka na alam naman daw ni Davis na kapag nag-invest sa kanya ang kanilang franchise, ay kailangan niya nga daw itong ibalik at yun daw ang character ni Davis. Kaya asahan talaga natin next season na MVP caliber ang ating makikitang performance kay Anthony Davis. Sa ibang balita naman mga idol, bagamat may report na itong si Jrue Holiday ay interesado na sumali sa Los Angeles Lakers, ay malabo itong mangyari sa ngayon. Dahil itong Portland Trail Blazers ay naglabas na ng kanilang starting price. Ito nga ay para sa mga maghahangad na makipag-trade upang kunin si Jrue Holiday. Ayon kasi sa inilabas na report ay gusto daw ng Portland ng 2 first-round picks at mga players. Kaya mahihirapan talaga dito ang Lakers kung susubukan nilang kunin si Jrue Holiday. Lalo at ang kaya lang i-offer ng Lakers na trade package ay sila D'Angelo Russell, Taurean Prince, Gabe Vincent at ang kanilang 2029 first-round pick. Na malabo naman yan tanggapin ng Blazers lalo at marami pang NBA teams ang handang magbigay ng kanilang mga assets makuha lang si Jrue Holiday. Isa pa ay marami ng guards ang Portland Trail Blazers. Kaya hindi na nila kailangan ang serbisyo nila D'Angelo Russell at Gabe Vincent. Sayang mga idol, muli sana nating makikita ang pagsasama nila Anthony Davis at Jrue Holiday. Lalo at naging all-star pa naman ito noong nakaraan. Dahil na nga rin ito sa maganda niyang performance last season, na kung saan ay nakapag-average ito ng 19.5 rebounds at 7 assists per game. Ang trio sana nila LeBron, Davis at Holiday ang isa sa pinakamalakas pagdating sa opensa at depensa. Pero malay natin mga idol, kung meron pa bang ibang paraan na gagawin ang Lakers para mapapayag nila ang Portland na makipag-trade sa kanila para makuha si Jrue Holiday. At para naman sa huli nating pag-uusapan mga idol, gusto naman ni Rob Pelinka na i-eliminate na ng NBA ang back-to-back games at dahil na nga rin ito sa basketball fans. At para na nga rin daw masolusyonan na ang problema ng mga players sa pagpapahinga. At hindi maapektuhan ang mga basketball fans para manood ng mga NBA games. Napipilitin kasi ang mga kupunan na pagpahingahin ang kanilang mga players lalo na ang kanilang superstars kapag back-to-back games. Ito nga ay para maiwasan na ma-injury ang kanilang mga manlalaro. Kaya naman ay gumawa na dito ng hakbang ang NBA at nagkaroon ng bagong policy. Na bawal pagpahingahin o hindi paglaruin ang kanilang mga star players lalo na sa kasagsagan ng national televised or in-seasons tournament. Ito nga ay para maiwasan na hindi maulit ang mga nangyari sa ilang mga NBA fans na nanood pero nadismaya nang hindi nila nakitang maglaro ang kanilang mga favorite star players. Kaya naman kung sino man ang lalabag sa bagong policy na ito ng NBA ay pagmumultahin ng malaking halaga. Alam din kasi ni Rob Pelinka na mahihirapan sila next season na pagpahingahin sila Anthony Davis or LeBron kapag back-to-back games. Kinakailangan pa kasi nila magbigay ng dahilan na may iniinda itong injury para lang maiwasan ang bagong policy ng NBA.
Na hindi naman ito maaaring gawin ng Lakers palagi at panigurado na mahuhuli sila at magmumulta ng malaking halaga. Kaya abangan na lang natin mga idol. Kung ano ba ang magiging tugon dito ng NBA sa suggestion na ito ni Rob Pelinka. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.